COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Hailey Bernardo Sampang para sa panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ibibigay ko ang highlights ng Alert Level 3 na umiiral na ngayon sa NCR. Ibabalita ko rin ang malaking pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 na inaasahan sa Disyembre. Ang mas maluwag na patakaran para sa international travelers na papasok ng Pilipinas at ang lagay ng pagbabakuna sa populasyon ng bansa. Ipakikilala naman ni Joy Kawayan Combatier ang ating Frontliner of the Week na mula sa Davao City. May special report si Mari Boyles Aragona tungkol sa papel ng media sa panahon ng COVID-19. At ang lagi po nating inaabangan ang devotional mula sa pinuno ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. COVID-19 Watch. Epektibo na simula ngayong araw, October 16, ang mas maluwag na COVID-19 Alert Level 3 sa Metro Manila na tatagal hanggang October 31, 2021. Sa ilalim ng Alert Level 3, sinabi ng IATF na pwede nang makalabas ang lahat ng edad, ngunit depende ito sa alituntunin ng local government units sa bawat lugar. Mula 30% hanggang 40% ang seating capacity na papayagan sa mga negosyo na maaari nang mag-operate kasama na ang indoor dine-in services. Maaari na rin ang mga indoor tourist attraction at ang mga library, mga archives, museums, galleries at cultural shows and exhibits, internet cafes, billiard halls, amusement arcades at iba pa. Pwede na rin ang indoor sports venues maging ang indoor swimming pools. Posibleng bumaba pa sa 3,000 hanggang 4,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa habang bubulusok sa 400 hanggang 600 ang daily cases sa Metro Manila pagsapit ng Disyembre. Batay ito sa panibagong projection ng Octa Research Group kaugnay sa daily COVID-19 cases sa bansa. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, maaari namang bumaba sa average na 6,000 new cases kada araw ang maitala sa bansa habang nasa 1,000 cases per day sa NCR sa susunod na buwan. Aniya, mas mababa ito kumpara sa kanilang pagtaya noong September 29. Una nang inihayag ni Dr. David na nasa 1,933 ang kasalukuyang 7-day average ng bagong COVID cases sa NCR na siyang pinakamababa simula noong July 31 hanggang August 6. Simula nitong October 14, hindi na kailangan pang sumailalim sa facility-based quarantine ang mga fully vaccinated na inbound Filipinos at foreign travelers mula sa green countries o mga bansang may mga mababang kaso ng COVID-19. Ngunit ito ay kung makapagpapakita sila ng negative COVID-19 test result bago bumiyahe papuntang Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat na ginawa ang RT-PCR test 72 hours bago umalis ang biyahero sa kanyang bansang pagmumulan. Gayunman, hinihikayat pa rin sila ng pamahalaan na mag-home quarantine at i-monitor ang sarili sa loob ng 14 na araw. Subalit may opsyon aniya na sumailalim sa facility-based quarantine ang mga fully vaccinated travelers kung magpapatest lamang sila pagkarating ng bansa. Ibig sabihin, kinakailangan nilang manatili sa pasilidad habang hinihintay na lumabas ang resulta ng kanilang RT-PCR test.
Nananatiling mababa ang antas ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa. Ayon kay Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, batay sa mga datos ay malayo pa sa target na antas ng pagbabakuna ang 50 million doses COVID-19 vaccines na naiturok na sa bansa. Sa nasabing bilang, 26,486,522 ang ibinigay na first dose habang 23,186,969 ang tumanggap na ng kompletong bakuna o mga fully vaccinated na. Sa ngayon, target ng bansa na makapagbakuna ng 70% ng populasyon upang maabot ang herd immunity. Ang ating frontliner of the week ay si Dr. John Bosquit mula sa Davao City, isang diabetes consultant at isa rin siyang medical specialist sa Southern Philippines Medical Center. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Dahil sa takot ng mga taong magpa-check up dala ng banta ng COVID-19, isang hamon sa mga diabetologist na katulad ni Dr. John Bosquit ang pagpapatupad ng preventive measures dahil karamihan sa mga pasyente ay nagpapakita lamang sa doktor kung komplikado na ang sitwasyon. Ibinahagi ng ating medical frontliner ang mga challenge na kanilang hinaharap at ang mga payo nito lalo na sa mga may diabetes. Ang trabaho ko is mostly for the management sa mga patient with diabetes, both in and outpatient. So, ang challenges kasi namin ngayon, number one is that most of the patient na magpakita na is medyo complicated na. Then, isa din sa challenges namin as a medical physician is that a lot of patients na kasi wala pa kasi na-vaccinate. A lot is nagko-complicate na ang kanilang mga diabetes. No? So, some of them nagkaroon na ng end-stage kidney disease, yung ma-dialyze na sila, kay uncontrolled ilang sugars for a long time. And most of them is nagkakaroon na ng pneumonia and not really COVID-related. No? Some of them nagkakaroon na ng strokes, mapasok sila sa hospital because of their diabetes. So, it doesn't mean may diabetes kayo na pareho kayo diabetic to neighbor mo na the same ang medications ninyo. Hindi talaga siya ganun kasi ang pag-manage sa diabetes, hindi kasi siya detahon. So, each individual, iba-iba yung pag-approach namin sa kanila so paano sila i-manage. Isa din yung problem kasi is that most of the patients dinadala nila sa feeling, no? Sabi nila na kung they feel okay lang, so hindi na sila nag-check up. So, hindi kasi pwede ganun ba sa diabetic. Ideally, kung may diabetes kayo, every 3 to 6 months, magpa-check up kayo sa kanyang mga doctors so that monitor kayo properly, ma-maintain kayo properly. Huwag kayo magpabaya sa katawan ninyo. Especially ngayong panahon, importante talaga yung health natin, no? Rather than anything else. So, I really hope na ma-change ang mindset sa mga tao na magpa-check up sila early. Ang gusto kasi namin kung pwede is what we call preventive medicine. No? So, hindi natin aantayin na may mga complications na siya before magpakita ng doktor. So, dapat before pa, wala pang sakit, wala pang mga complications, parati magpa-check up para hindi tayo aabot ng may mga komplikasyon. Ayon kay Dr. Bosquit, halos 100% ng kanilang mga pasyente sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City na may severe case ng COVID-19 ay hindi bakunado. Dahil dito, iminumungkahi ng ating diabetologist sa mga pasyente nito na magpabakuna laban sa COVID-19 upang maiwasan ang malalang kaso. Yung mga bakuna na, especially may mga patients ako na mga elderly na diabetic, no, may mga complications na. Once nagbabakuna na sila, ang tendency kasi is that if ever makuha nilang sakit, usually mild na lang, medyo nasisipon na lang, a little bit of cough, hindi na may mga worse complications ng COVID at saka other pneumonia. Even sa mga elderlies, even sa mga people with mga complications na like yung mga may kidney disease na, hypertensive, may mga heart disease na, even them, once ma-vaccinate sila, tendency is that hindi nila nakukuha yung severe form of COVID. Diabetic kasi, mga patients kasi are usually immunocompromised. That's why nire-recommenda din namin sila na magpa-vaccinate sa mga forms of sakit such as pneumonia, flu, o yung current problem natin yung sa COVID.
para ma-prevent sila magkaroon ng worsening ng mga sakit. That's why we really encourage mga tao to vaccinate is that para hindi maglaki yung gastos ninyo, pati hindi din malaki ang gastos ng gobyerno regarding sa ma-admit ka sa hospital. No? So really hope na mapakinggan tayo ng mga public regarding that. Kaya nga nag-encourage kami sa mga public na huwag kayo makinig sa mga haka-haka lang. So, kung may questions talaga kayo or natatakot kayo, kausapin ninyo inyong medical professionals, no? Yung mga doctors, no? Yung mga people who are may knowledge sa mga ganito. Huwag sa mga neighbors, Facebook, sa mga tao na kulang ng mga medical knowledge na doon kayo tatanong mo. Upang makakope sa stress na dala ng pandemya, may mga paalala ang ating frontliner of the week. Number one is always prayer talaga. No? So, every one of us, kailangan talaga natin mag-pray and mag-believe. No? So, dapat maniwala tayo sa ating Ginoo. No? So, whenever we pray, dapat we should believe para hindi tayo natatakot. No? Number one is surrender din natin sarili natin sa Kanya. So, whatever plans na ibibigay niya sa atin, tanggapin natin siya. Then another thing is that you have to be knowledgeable properly sa anong situation natin, no? So that alam natin paano tayo mag-strike, no? Paano tayo maggalaw. And another thing is yung family. So we should have family time din natin because this also helps alleviate yung stress natin if we are with our family. Then exercise, no? Dapat ensayo tayo, no? Exercise has been known to improve man din yung natin well-being. And eat the right food, no? So, ang mean to eat the right food is huwag magkain ng madami. Kasi mga tao ngayon, kaya akala nila pandemic, kailangan nila kakain ng madami. So, yung mga diabetics, tumataas yung mga sugar nila. It doesn't hold so. Kasi kung madaming tayong kinakain, more than sa kailangan natin, nasa-stress kasi yung katawan natin. So, huwag po talaga overeating. It's not good for your body, no? So, eat healthy, more vegetables, i-balance mo yung diet mo, tapos mag-ensayo. That's also one of the things na maki-help, no? Mag-cope sa stress natin. And do your, yung mga hobbies ninyo, no? Mas madami naman tayong oras ngayon for the hobbies. So, do your hobbies like listening to music. That really helps. Sa huli, ibinahagi ni Dr. John Bosquet ang mga aral na dala ng pandemya. A lot of lessons, patience, humility, no, especially in these times of pandemic. Parang na-learn mo instead of parang materialistic tayo, iniisip natin mostly we buy expensive things, we keep on buying things that we really don't need, no? Pero ngayon, nakikita natin, maski na yung sapatos natin, more than a year na, sira na yun pa rin ginagamit natin. Hindi na tayo gumagastos. Yes, save more money at this time. Natutunan ko and mas maka-invest ka more kaysa ginagastos mo for something na hindi important. Then, yung health, no? Importante din, you realize na at this point, importante talaga yung health mo rather than overuse mo yung body mo. Then, also, yung time natin with our family, which is very important din. No? So, you realize na lumalaki na yung mga bata mo. Ngayon, nakikita mo na talaga sila everyday before kaysa mamimiss mo ang growing years nila. Then, another thing is that you have more time sa ating Ginoo. So, you can talk to Him more. You have more confidence. So, na everyday, watch over ka niya in whatever ginagawa mo. No? So, that's why always believe, trust, and surrender natin sa Kanya. Yan talaga ang importante. Marami nga tayong natutunan ngayong panahon ng pandemya. Isa na rito ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Kaya kaibigan, ugaliin ang regular na pagpapakonsulta sa ating mga doktor dahil ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa lunas. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat Dr. John. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa FEBC, sa panalangin at sa inyong pinansyal na tulong. Kung kayo po ay interesadong mag-donate para sa ating gawain, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong magbigay sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash.
Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, isang report ang maririnig natin tungkol sa mahalagang papel na ginagampanan ng media sa panahong ito ng COVID-19 pandemic. Kasama rin ang malalaking hamon na kinakaharap nito. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Unti-unti nang nasasanay ang mundo sa pagharap sa tila araw-araw na bagong pagsubok na dala ng COVID-19 pandemic. Mula sa nagpapatuloy na pagkalat nito, ang paglabas ng mga bagong variant at ang nakababahalang inequality sa access sa bakuna, naging normal na ang pagiging disruptive nito sa buhay ng lahat. Dahil na rin dito, isa sa pinakamalaking pangangailangan ng global citizen sa gitna ng isang pandemya ay ang matiyak na nakatatanggap ang lahat ng mga kritikal na impormasyon patungkol sa sakit. Pangunahing papel ng media sa gitna nito ay ang magbigay ng mahalagang impormasyon kung paano maiiwasan ang sakit, ang mga risk factor nito at ang pinakabagong development at rekomendasyon ng mga eksperto. Ngunit sa gitna nito, tinukoy ng World Economic Forum ang malalaking mga hamong kinakaharap ng media sa pagganap ng pangunahin nitong tungkulin. Una na riyan ang hamon ng pagbabalanse ng karapatan ng publiko sa kritikal at napapanahong health information at ang interes naman ng malalaking business o negosyo. Halimbawa rito ay ang mga paywall ng ibang mga media outlets gaya ng The Washington Post, The Boston Globe at iba pa, kung saan hindi mo mababasa ang ilang mga artikulo ng hindi nagbabayad ng subscription o membership. Dahil dito nagiging inaccessible ang mga kritikal na impormasyon, lalo na sa mga hindi nakaka-afford na magbayad upang makalampas sa paywall. Gayunpaman, mayroon pa rin namang ilang mga media outlet na bagamat may membership ay libreng mababasa ang mga artikulo kapag patungkol ito sa COVID-19. Ang ikalawang hamon sa media ay ang infodemic o pagkalat ng mga questionable at kadalasan ay inaccurate na mga impormasyon. Laganap ito ngayon lalo na sa social media kung saan hindi mahusay na curated ang milyong-milyong content na nailalathala kada minuto. Bukod dito, nagkakaroon na rin ng negatibong epekto sa mental health ng karamihan ang palagiang exposure sa negatibong balita kasabay pa ng disruptive lifestyle na dulot naman ng mga lockdown. Sa isang pag-aaral sa China, lumabas na exposure sa social media ang naging dahilan ng depression at anxiety sa maraming Chinese citizens sa pagsisimula ng pandemic. Nag-contribute din sa pagtaas ng anti-Asian sentiment ang mga balita tungkol sa pandemic dahil hinahayaan ng media na mailathala ang mga maling rhetoric sa pagtukoy sa COVID-19 bilang China virus. Ngunit ang may tuturing na pinakamalaking hamon ngayon sa mga media institution ay ang pagsusulong na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga scientific institution tulad ng World Health Organization at mga lokal na health agencies ng iba't ibang bansa. Karugtong ng pagkalat ng infodemic, maraming mga mamamayan din ang mas madali ang maniwala sa mga impormasyong pinapakalat sa social media o sa sabi-sabi ng walang sapat na ebidensya kumpara sa mga opisyal na datos mula sa mga kinauukulan. Hindi rin nakatulong na kadalasan ay mismong mga personalidad din ang misinformed at naipapakalat ito sa kanilang mga taga-suporta. Sa Pilipinas naman, malaking kawalan din sa pagsulong ng tamang impormasyon at kumpiyansa sa mga eksperto ang pagkakasara ng isang malaking network na mayroong malawak na coverage sa bansa, lalo na sa mga malalayong rehiyon. Nauuwi tuloy na umaasa ang karamihan sa mga unverified, unreliable at madalas ay inaccurate information na kumakalat sa mga komunidad. Ang impormasyon ay kabilang sa maaaring magamit upang tuluyang mapuksa ang pandemya at ito ang pangunahing kontribusyon ng media sa hamon ng COVID-19. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mary. Sa mahabang panahon ng pandemya, hindi lang po pisikal na kalusugan ang tinatamaan ng COVID-19. Ang higit na malaking naapektuhan ay ang buong kagalingan o ang wholeness ng tao. Yan po ang laman ng pagbubulay na iyahatid sa atin ng Chief Executive Officer ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Ang kahulugan ng World Health Organization sa kalusugan ay buong kagalingang pisikal, pangkaisipan,
at panlipunan at hindi kawalan lamang ng sakit o kahinaan. Nayanig ng COVID-19 ang kagalingang pisikal, pangkaisipan at panlipunan ng buong mundo sa loob ng mahigit 1.5 taon. Ngunit alam nating hindi lamang issue ng kalusugan ang kailangang harapin ngayon, kung hindi ang mga nangyaring pagbabago din sa ating mga pananaw. Dahil sa pandemya, napagtanto natin na hindi pala tamang umasa sa trabaho, sa pamumuhay o sa kalusugan para sa sariling kapanatagan. Naapektuhan ng pandemya ang pananaw ng tao patungkol din sa Diyos. May nagsasabing galit ang Diyos sa kasalanan at ginagamit ang virus na ito para parusahan ang mga nagkasala. May nakararamdam naman na malayo ang Diyos at hindi nagmamalasakit sa kapakanan ng taong naghihirap at namamatay. At may mga nagsasabing hindi patas tumingin ang Diyos. May hinahayaan siyang masawi at may hinahayaan siyang makaligtas. Sa pananaw ng Biblia, kasama sa kagalingan o kabuuan o yung tinatawag na wholeness ang kalagayang espiritual ng tao. Kapag hindi natin nararanasan ang kagalingang ito, parang may kulang o hindi tayo buo yung dapat may kailangang punan o kumpletuhin. Kung ganito ang nararanasan mo sa panahon ng pandemya, kaibigan, samahan mo akong pagbulay-bulayan ang ilang kaisipan. Una, hindi natin kayang solusyonan ang kawalan natin ng kagalingan. Gaano man nating sikaping mamuhay ng may katwiran na hiwalay sa Diyos, hindi ito magbubunga ng buo nating kagalingan. Mauuwi lang ito sa pagmamalaki na akala natin ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi natin namamalayan na ang pagiging abala sa mga gawain tulad ng pagdalo sa pananambahan, mga pag-aaral ng Biblia ay hindi maaaring ipalit sa mararanasan natin kapag ang Panginoong Hesukristo ang siyang sumasa atin. Sa Diyos lang natin maaaring iasa ito at hindi sa sarili nating pagsisikap. Ganito ang paalala ni Pablo sa mga taga-Kolosas patungkol kay Kristo Jesus. Nananahan sa kanyang katawan ang lahat ng kapuspusan ng kalikasan ng Diyos. Kayo ay ganap sa Kanya. Kolosas Kabanatang 2, talatang 9-10. Pangalawa, lilinlangin tayo ng mundo. Huwag tayong masyadong umasa. Kailangan nating bantayan ang ating sarili laban sa malakas na impluwensya ng mundo. Walang tigil ang panghihikayat ng marami na maling pananaw patungkol sa Diyos at sa ating pagkatao. Mag-ingat tayo sa mga epekto ng mga influencers at mga nasa platform ng social media na nagdudulot ng negatibong pananaw sa sarili. Kung hindi, sa kalaunan ay baka maisip na rin natin na mistulang wala tayong halaga sa mundo at ang iba lang ang siyang magaling. Ganito rin ang habilin ni Jeremias sa Israel kung paano dapat labanan ang anumang magpapahina sa loob nila. Ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat ninyo kahit na sinasabi ng iba na kayong mga taga-Jerusalem ay itinakwil at pinabayaan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Jeremias Kabanatang 30, talatang 17. Pangatlo, kapos at bigo ang mga inaalok sa atin ng mundo. Hindi naghahatid ng tunay na kagalingan ang mga nakakamit natin sa buhay. Huwag nating pag-aksayahan ng panahon at lakas ang mga ganitong gabay. Tagumpay sa trabaho, mga bagay na nagbibigay ng saya, pang-aaliw ng kaibigan, at anumang trending na panandaliang pampuno ng ating panahon. Marami rito ay tunay na nakakatulong, ngunit kung ito ang nagiging layunin ng ating buhay, kapos at bigo ang lahat ng ito. Ganito ang isinulat ni Isaias. Kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos,
Dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo at ang inyong tagumpay ay susunod sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. Isaias 48, talatang 18. Ito rin ang isinulat ni David. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Awit 34, talatang 10. Panghuli, tanging Diyos ang may tunay na kagalingan na hinahanap natin. Siya ang magbibigay ng tunay na kabuuan sa ating buhay. Kailangan nating maranasan ang maging mahina para natin maranasan ang lakas ng Diyos. Kailangan nating maranasang masira ang ating buhay para maranasan ang muling pagbubuo sa atin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Magaling ka na." Marcos, Kabanatang 5, talatang 34. Ama naming Diyos, tunay nga na kami ay durug na sa aming mga pinagdadaanan sa pandemyang ito. Natanto namin na tunay ngang durug na kami bago pa man dumating ang pandemyang ito. At kailangan namin ang kabuuan na kayo lamang ang makapagbibigay. Marami kami, Panginoong, nararanasang mabuti galing sa aming kapwa. Mabuti sa aming mga nababasa. Ngunit, Panginoon, hindi ito ang tunay na nakapagbibigay ng kabuuan. Kung hindi ang inyong anak na si Kristo Jesus na aming dapat lapitan at dapat pagkatiwalaan. Ito, Panginoon, ang gusto namin sa panahong ito, na magtiwala kami kay Jesus na siyang tunay na magpapagaling sa amin. Sa kanyang pangalan kami nananalangin, O Diyos. Amen at Amen. At yan ang kabuuan ng isa na namang episode ng COVID Watch Weekend. Tulad po ng ating narinig, ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng buong-buong kagalingan sa atin. Ano man ang dinaranas natin sa mahabang panahong ito ng pandemya. Hanggang sa susunod na weekend, sa pangalan po ng ating buong pangkat, ito si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.